Magandang araw po sa inyo mga ka-idol. It's me, Idol Sarge TV. Ngayon po, may tema po tayo tungkol po sa fake news. Pero bago po ang lahat ay pag-subscribe po ng aking YouTube channel, Idol Sarge TV. Like and share at pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Ayan po. Tunghayan po natin ang mga sumusunod na video tungkol po sa fake news. Panoorin po natin ang aking video. Fake news and disinformation have polarized Filipino society, threatening to destroy its democratic values. Pay social media influencers. In the Philippines, anyone could be recruited to become a troll. Disinformation is also disrupting the global fight against climate change. Climate disinformation has moved on from straight up denial and now are using a host of tricks. The monetization of climate misinformation shows how the main priority of these companies is profit. Some commentators have called the Philippines patient zero in the global disinformation epidemic. Gender disinformation attacks linking sexually explicit material to Aki Robredo, daughter of Lenny, added another dimension to the race. It really ran the gamut from attempts to discredit her, fake news about her family, her daughters, her brother-in-law, attempting to link them to criminal activity, to drugs, to abuse of power and all that, none of which were actually true. Kung may kumpiyansa sa pamumuno, papasok ang puhunan. Some commentators have called the Philippines patient zero in the global disinformation epidemic. Our elections since 2016 onward have really been characterized by a huge amount of trolling, fake news, disinformation, and what we now call influence operations. Obviously, and so attacks on a person's gender, they get traction. That's really the existential threat to democracy that we are facing. True. Even if it is true that the emails was sent thereafter, that is not true because that is not the procedure here. You must know that in the procedure here in the Senate, any member of the Senate can come up to us and ask us to sign when it's a resolution. You do not email. When you email, that means you're avoiding. So, if you're asking some people to learn about Senate proceedings, you must learn also about Senate proceedings. So thereafter, when you found out that we did not refuse to sign, as a matter of fact, we came out with our own resolution, what did you do? Hindi mo inalis, hindi mo inalis yung news mo. Alam na niyang fake news, alam na niyang mali yung news, hindi pa inaalis. So what do we do about this? Yun ang gusto nating malaman. And hopefully we will be able to come up with legislation that would address such things. So, ayan mga ka-idol, ayun, narinig nyo po ang mga sinasabing fake news na nagre-resulta po sa maling paniniwala ng mga listeners and viewers. Kaya po, may kasabihan po tayo na nasa Biblia po yan na pag ikaw ay nagsalita o namahagi ng mga impormasyon na hindi totoo, ay may kaukulang po yan na parusa. Kaya po, sa ngayon pong panahon, medyo ingat-ingatan po natin ang pagbibigay ng maling impormasyon para po sa ating mga manonood dahil po iyan ay nagagawang epidemya sa social media. Dahil po sa mga maling impormasyon, minsan ang ibang tao ay naniniwala na hindi man lang makapanood ng iba't ibang mga
impormasyon. Naniniwala na sila kung ano ang kanilang napanood. Hindi man lang sila mag-research kung totoo o hindi ang kanilang napanood. Kaya sa unang pagkakataon na sila ay makapanood ng fake news, sila ay naniniwala agad. At doon po nagsisimula ang kaguluhan sa kanilang isip. Minsan, napapaniwala ninyo ang mga tao tungkol sa mga maling balita na which is nakakasira po yan sa ating mga mamamayang Pilipino. Gaya po ng video na ito. Ayan po. Ay, ito pala. Video na ito. Ayan po, mga ka-idol. Yan. Minsan, ang mga ibang mamamahayag nagbibigay ng impormasyon, pero hindi naman po talaga ukol sa tamang impormasyon para makatulong sa ating inang bayan, para makatulong sa ating mga kababayan. Hindi naman po talaga tamang impormasyon. Minsan, nakakapagdulot pa ng mga kaguluhan dahil yung katotohanan binabaligtad po nila. Dapat sana po yung ibinibigay natin na impormasyon sa ating mga taong bayan, yung tama po lamang at legit na katotohanan po lamang para maiwasan po natin ang kaguluhan sa ating bayan. Ngayon po may mga mamayag kasi sa social media na minsan binabaliktad yung katotohanan para lamang po kumita ng pera, which is na mali po yun. Tayo pong mga vlogger, dapat po tayong magbigay na tamang impormasyon na hindi maligaw yung mga manonood para hindi malagay sa isip nila yung maling impormasyon. Okay mga ka-idol, hanggang dito na lamang po ang aking video. Ako'y walang grupong nasasamahan. Ako'y maliit na vlogger po lamang, pero idol ko kayo kung nasa inyo ang katotohanan. It's me, Idol Sarge TV. Once again, please subscribe my YouTube channel, Idol Sarge TV. Like and share and click the notification bell para po lagi po tayong updated sa aking mga bagong video. Okay, I love you all.